Dear Ellen is being brought to us by Dementia Up Close and Personal, American Geriatric Care Management Incorporated, AG Global Senior Care Management, and also being brought to us by My Own Eva. Marie, where are my keys? Where are my keys? And then sasabihin mo, sasabihin niya, wala akong nawalang susi, wala akong nawawala. Hindi nga yung susi ko. See, for example, mom would say, where are my keys? You offer, just what you can do is you offer your help. And pag sinabi niya, sige, hanapin ko, I don't need it. Hindi ko kailangan na yan. Bahala ka. Sounds like, kala mo, stubborn sila. But it's often not. When where are my keys, she says, and then sasabihin niya, what keys? I didn't lost anything. Di ba? I didn't lost anything. Parang, just to clear it up, sa kanya wala yun. Pero sa totoo lang, nawawala. Or minsan naman, nawawala mo, sa kanya wala lang. Just like what happened to my tita. Again, I mentioned about I think it was the ring. Cartier ring na kabibili ko pa lang po biglang sabi niya, hindi ko kinuha yan, huwag niyo ako pinagbibintangan. Sa totoo lang nakita namin. Buti na lang meron kaming camera. Kinuha namin. And then sabi ko, tita, hanapin natin. So, number one, sa kanila, denial yon. Denial. Denial is actually yung temporary coping mechanism nila. That it's actually the brain, yung denial is actually a coping mechanism ng brain. The brain is telling us not to feel the pain. Parang wala yan, wala lang. It's an emotional armor. Pang ano mo yan, pang sangga mo so anumang sakit. So it helps us absorb a diagnosis one beat at a time. But it lingers. When it gets it gets in the way of the care. Kapag nagdi-deny sila na wala ako, denial yon. Yun namang isa is anosognosia. Ano yung anosognosia? Well, it literally means not knowing that there is a problem. It isn't psychological at all. Hindi dahil sa sira ng ulo yan. It's neurological. Sa pagpaprocess ng brain nyo on. Anosognosia is actually not knowing that there's a problem. Hindi nila alam. Yung damage that it's sa frontotemporal and parietal lobes natin, the brain loses the insight. So, pag sinabi niya na wala naman akong nakikitang issue, that's actually, even though it's putting her in danger, it's because nga meron siyang anosognosia. So, when she refuses help, she thinks she's fine, and then she might not be genuinely aware of the changes, and her brain can't simply process that. Bakit? Why does it matter? Why does it matter? Kasi kung yung pananaw o yung insight na wala na, gagawin yan dahil hindi niya alam na gutom na siya or walang problema. So, gagawin yan, medyo hindi niya inumin yung gamot niya kasi okay naman ako wala naman ako nararamdaman Wala akong problema, hindi ko yung binibigis nilalaso niyo ako, you're giving me poison. I don't need medication, I'm okay. Yun ang sasabihin nila because they feel healthy because they have anosognosia. They might also reject, sabihin nila, hindi, ayoko mag-shower. Ba't ako mag-shower? Okay naman ako, sabi niya. So, gagawin niya, yung mismong, kahit sa magmamaneho pa rin ako kahit na alam mo na kaya niya sagasain yung lahat ng taong nasa paligid niya habang mamaneho siya. Or, doctor's visits. Bakit? Sabi niya, pupunta po tayo sa doktor kasi may sakit po kayo, may dementia po kayo. Tingin ko nagkaka-dementia. Sa kanila wala. Sa kanila wala silang nararamdaman. So, ang mangyayari niyan, ayaw mo sa doktor. Wala akong kailangan. Meron tayong isang follower na sabi niya, Nay, pupunta tayo sa doktor. Bakit? Wala akong sakit. Hindi po. Yung mga vitamins niyo po kasi kinakailangan nang i-adjust at hindi po ako bibigyan. So, kinakailangan magpakita po kayo sa doktor. See? Hindi mo sinabing may sakit. Sabi mo, yung vitamins niya kinakailangan i-adjust. Nagsisinungaling ka ba? White lie yon. Pero hindi. Kinakailangan mong gawin yun, i-adjust. Kakausapin mo rin naman ang doktor tungkol sa vitamins niya, pero kasama, idadagdag mo yung mga nakikita mong observations kapag sila ay kasama mo.
which you can, again, write down in a small piece of paper and give it discreetly to the doctor para hindi mo sinasabi sa harap nila na, alam niyo si nanay, ganito ginagawa niya, ganyan ginagawa. Para ka nagsusumbong sa doktor, eh nakaharap sila. Next time, hindi na sasama sa sa doktor. So, always, as a tip, always do not discuss their problems. Write it down and give it to the doctor prior to him or to them seeing each other. Okay? So, meron pang isa, yung mga tipong hindi nila alam, okay naman ako, kaya ko, hindi ko kailangan ng walker eh. Kasi sa kanya wala siyang alam. So ayun. Dahil nga, merong siya, hindi niya alam na may problema. She's just going to walk and go to the bathroom at malalaglag siya. Or minsan, it puts her also at risk ng mga, pag sunugin yung bahay. O kaya minsan, nagwa-wonder. Yung umaalis, maglalakad o ganyan, hindi na makabalik. That's why it matters to know what is yung denial and anosognosia. So, ano yung mga common challenges na nagagawa natin, minsan magra-rationalize yan. Mag-ano pa yan, magdadahilan, yun, the term, magdadahilan yan. Nahulog ko lang yung keys na yan, hindi naman yan nawala. May mga ganun sila na, they will justify it. Ikaw naman, dahil hindi mo alam ang dementia, sasabihin mo, hindi. Yan ang dahilan kasi kayong kumuha yan, ganyan-ganyan. So sisihin mo. O then mangyayari, bad guide ka. So mangyayari, ikaw ngayon ang sisisihin, sabi niya, ikaw, inaaway mo ko. And then after that, wala na kahit anong sabihin mo, hindi niya tatanggapin yung care. Kasi nga, tingin niya, is ipinagpipilitan mo yung realidad mo sa kanya. And then, again, they refuse doctor's appointments. Tapos yun nga, minsan, alam nila walang problema eh. Pagkatapos ito ka ngayon, nag-aaway-aaway kayo magkakapatid. You guys, there's now a split or like a problem in family dynamics. Family split, some see the problem, others don't. Kasi naniniwala sila kay nanay na wala nga akong problema. Ewan ko siya sabi niya sa kapatid mo, ganyan-ganyan. Kasi hindi nila alam ang dementia. Hindi nila alam ang dementia. So ngayon, yung iba, okay si nanay. Iba, hindi okay si nanay. Nagkakaroon tayo ng mga problema. O kaya minsan, anosognosia actually brings delay in the support because yung mga loved ones natin, ini-ignore nga nila yung signs. Kasi hindi nila nakikita eh. The brain is shutting off. Okay ako, wala akong kailangan. Tapos may magsusumbong sa kapatid mo, away na kayo ngayon. Away-away na. So, nai-ignore yung signs. Kaya minsan, at meron ng signs ng dementia, hindi pa rin lumalabas. Kasi nga ini-ignore dahil nga it's either dinideny or hindi alam nung senior. At ngayon naniniwala naman yung mga anak na hindi nakakaintindi ng dementia. So, how do you help? How do you help people na may anosognosia, kind positive language. Let's take these vitamins for memory, ganon. O kaya, after breakfast, I'd love to go to a walk. Yung magandang language lagi. Kahit hindi yung pasinghal or what, antindihin nyo na lang, may sakit yung tao. Hindi siya nakakaintindi ng logic. So, always kayo ang mag-a-adjust kasi kayo pa yung buo ang isip. And then may routine. Dapat laging same time, may routine, gentle reminders, or minsan paano ka nagsasalita, may mga stick-ons, i-remind mo nakalagay dun sa ano. Or, yung mga, i-remind mo lang sila. Again, the word na tayo, doing it together, not telling them what to do. And then, yung mga, i-downsize mo yung mga task nila. Hindi yung, focus muna yung kaya pa nilang gawin. Kasi baka mamaya, ina-expect mo na yung ginagawa nila before, tulad mo, nung araw kasi yan, naglalaba pa yan, o ganito, ganyan, o sige, gawin niya yan. Pag binibigyan mo siya ng mas maraming task na hindi na kayang gawin nung araw, na ginagawa niya, pero tingin mo hindi niya na kaya ngayon, i-downsize mo na. At the same time, yung parang mga folding of the towels, kunwari, wag mo na silang bigyan ng maraming trabaho, pero bigyan mo pa rin ng trabaho. Kasi baka mamaya, gawin mo lahat, hindi na nila maiintindihan, hindi naman nila kayang gawin. Pag hindi nila nadagawa, mapuprostrate sila. Sasama ang loob nila, ma-agitate. So, yung mga bigger jobs, i-share mo kung gusto niya magluto dati, okay.
Pero wag mo na silang bigyan ng malalaking trabaho kasi mapapagod sila. Pag napagod dyan, maiinis, magsa-sundowning, mauubos ang lakas. So, small shared work. Isama mo sila para alam nila may pakinabang pa sila. At sasabihin mo na sila ang let them become the boss. Yeah, as I always say, oh, yeah, Mary, you can do anything you like as long as it's not going to kill you. You are the boss. Yung mga ganon, ikaw ang boss dito eh. Ano ba gusto mong gawin ko? Kunwari para may control sila, hindi ikaw ang nagdidikta. And then, isama mo minsan itong mga ganito, yung work together with the family. Isama mo yung mga kapatid mo na ganito gawin natin, ganyan-ganyan. Do it with the family so nakikita nila kung ano yung kakulangan. But at the same, mas maiintindihan nila kung anong talagang lagay ng nanay. Okay. And kalma lang, and focus ka lang, Isa na dyan is yung, magtatanong ka, isang question at a time. Tapos, kapag medyo nagalit, atras muna. Atras. Atras. Huwag medyo, isa-isa lang ang pasok, tsaka mabagal magsalita. Particularly for the professional caregivers na nagsasalit, for their language is different from the Filipino. Our accent is really kind of a little bit bad, not really bad, but that's how we are, So when you speak to your clients, to seniors abroad, talk slowly. Dagdagan ng sign language. Okay, kain na tayo. Okay, antok na ako. Let's sleep. Dagdagan mo kasi para, lalo na kung medyo thick ang yung accent, makakatulong yan dun sa mga professional caregivers. And then match insight with care. Full anosognosia equals space. Slight awareness equals reassurance. Early awareness is heart to heart. Ang ibig ko sabihin is, kung buo, ganun na talaga sila, talagang they are really, hindi nila alam, dahan-dahan lang ang pakikipag-usap. Dahan-dahan lang ang, ang sasabihin mo, pagsasalita mo, hold on, nawawala ako, ayan. Andali lang po, nagluluko yung computer. Again, so, stay calm, match insight with care. Kapag talagang wala na, matindi na yung anosognosia, medyo bigyan mo ng distansya. Kapag medyo konti lang na may pagkakaalam, i-assure mo lang siya, konti lang siya. Assurance lang yan. Hindi mo kinakailangan na okay lang yan, nandito lang ako. Pag naman medyo sa umpisa pa lang, sa early awareness pa lang, medyo pwede mong dagdagan ng puso na kausapin mo ng maayos, yung language yung maayos. Okay? Now, that is our part 1. Ito yung isa na alam kong nagigil kayong marinig. Kasi nga, ito yung pinakamalaking isa sa mga pinakamalaking views. Why she refuses to take a bath? Ito ang question nung isa. Okay. Bath time. Sa kanila sa dementia, logic doesn't work. May anosognosia na nga eh. Hindi niya alam. Kung sa tingin mo may dementia tapos logic doesn't work, ano pa kaya ang hindi mo? Ano pa ang magwo-work? So, if you're trying to get your loved one to take a shower and it feels like you are negotiating with a cat about bath time, alam mo niyo, yung pusa ay maligo kahit ano gawin mo, no? You are not alone. Hindi lang kayo. Yung iba hindi naiintindihan yung mga sumasagot sa Pilipinas. Ako 4 na beses naliligo. Ako dapat ganito, ganyan, mamamaho kay. Sinasabi ko lang, kayo po ay pinagpala. Salamat, magpasalamat tayo at kaya nyo pa. Alam nyo pa. Wala po kayong anosognosia na hindi malaman. Dapat maligo araw-araw. Dapat. Kaya lang, pag may dementia na po, wala na pong logic. So, around 1 in every 3 people living with dementia, resist bathing. Ano po yan? And if you have been there, you probably already know. Logic doesn't work eh.
makikiusap ka, makikiganda. Hindi nagwo-work yun. O, sige na. At lalo namang hindi pag nakikipagtalo ka, wala rin mangyayari, asar talo yan. So, so let's cut the chase, no? Ano ba talaga? So, ito yung 11 reasons. Number 1, they think naligo na sila. They think they already bathed. So, try to reword it. Huwag mo sabing ligo. Sorry. Pagka-press ko nga tayo. Ganon. Nay, may malinsangan, magpa-press ko tayo. Ganon, magpa-press ko tayo bago kumain. Mainit malinsangan. Tara, yayain mo sa banyo. Tapos, yung mga isa na, kinakailangan para maligo. Kunwari, asawa naman yun, ano? Asawa, ayaw maligo. Let's go get pretty, and alam mo yun, yung bang, di ba, pag mag-asawa naman, sabi mo, liligo ako, halika. Pero kung sasabihin na, maligo ka na. Hindi ang alam ng maraming seniors, naligo na sila, or, yun nga, they already think they bathe. And, sasabihin mo, time to, you say, time to shower, and they say, I already took one. But they haven't. In days, maybe weeks pa nga yung iba. But in their mind, they already did it. Yun ang alam nila, dementia scrambles timeline. Yung timeline ng may taong dementia, scrambled na hindi niya alam. Akala niya yung 3 years ago, kailan lang. So, isa yan dahilan. So, ang gagawin mo, instead of correcting them, try rewarding it. Let's freshen up before dinner, o kaya we need to shake it. Sasabihin ng caregiver, I'm going to get pretty. Magpapaganda ako ngayon. Tara, magpaganda tayo. Walang showered. Pag sinabi mong, nga, we got to get pretty. Mag-ayos tayo, siya maligo tayo. Something like that. I-reward mo, but not saying shower. Meron pang isa, why, number 2, bakit ayaw nila? Kasi madulas yung banyo eh. Alam mo yung marami ka ng rayuma, you have stiff joints, you have a poor balance, and the floor is, the hard tile floor, yung mga and if it's wet, parang nakakadulas yun eh. So, that's the reason why, para pang pumunta ka sa tub, you feel like you're walking into black ice. Alam mo, yung pag matanda, iba yung pakiramdam. Ang lamig-lamig kaya ng simento, kaya minsan bigyan nyo siguro ng tsinelas. Or, maglagay ka ng grab bars, hawak tayo dito, kasi parang non-sleep mats. Okay, lagyan mo ng tuwalya na parang di nila na lalakaran yung malamig. Kasi minsan, takot silang madulas. Okay, gumamit ka ng shower chair. Kasi minsan, kapag pinaliguan mo, dapat nakaupo na lang sila. O kaya minsan, gawin mo lang muna, paupuin mo lang, pagkuyakuin mo doon, o kaya kung ano gawin nyo doon, suklayin mo, tapos, lagyan natin ng konting tubig, tapos magpainit ka ng tubig. Tapos meron gumamit ng mga transfer benches, on rough days na ayaw namang maligo, kahit na yung bimpo lang sponge bath ba, sa recliner, o kaya yung may mga no-rinse wipers, yung bimpo. Problema lang yung bimpo dapat yun medyo malambot. Huwag yung bimbong bakarang ginagamit natin kasi magkakasugat-sugat yung yung malambot na yung mga wipes. Yan, medyo less scary para sa kanila. Slippery floors, stiff joints, scary yan. And then, maglagay ng grab bars. Yon. So, that addresses the fear of falling. Ito yung sinabi ko. Kasi malamig. Totoo yun. Kasi meron tayong mga taba eh. Pag ikaw namayat ng husto, there was a time namayat din talaga ako. Madali akong giniginawa ko. Ganun yung tatanda, wala na silang taba eh. So it's freezing. So you don't want to strip down in an ice box, di ba? Pag lamig-lamig eh. So why expect them to do it? Many older adults, especially those with dementia, they're always cold. And add in the bare skin and the water, oh my gosh, miserable sila doon. That would be total mystery for them. Giniginaw sila. So what can you do is, you have to warm the bathroom first with a space heater o kaya alisin mo, sara ka ng mga bintana. And then,
yung mga towels, dapat medyo, dito sa Amerika, for the caregivers or abroad, i-preheat mo yung towel. Ang ginagawa ko nung araw, nagki-caregiver ako, nilalagay ko sa dryer ng ilang minutes. Mainit-init yun pag nilagay mo sa katawan. O kaya meron kang robe na irarap mo around them while you wash them. Anong goal nun? It's actually to be comfortable. Ang goal natin dito sa paliligo is actually comfort. Not necessarily perfection, na dapat malinis kami. Maging komportable dapat sila. Tandaan, bare skin in the cold is misery. Number 2, use warm towels and make sure that you warm the room. Huwag mong ilalabas nang hindi pa siya tuyo. Okay? So, number 7. Alam nyo ba, ito parang sa inyo, hindi nyo siguro naisip ito. Do you know that the sound is overwhelming? Yung mga batang, may mga, ano yung tawag dito, the sound is overwhelming and it freaks them out. Alam nyo ba yung echo ng banyo? You know, the echo ng banyo, yung running water, it's just like, a freight train na pumapasok sa kanila. Yung, I forgot the term is, na-overstimulate sila doon ako, may mga tipong sa kanila, malaking ano yun na lagaslas pa lang ng tubig, may dahilan na. So please, make sure lang na intindihin nyo. At saka yung electric mo, gano'n. Naku, nakakairita sa kanya. It's actually instant overload. Dementia heightened sensitivity. That what you may think as normal, but you actually very jarring yan sa kanila nakakaano sa kanila. Kaya medyo dapat observant ka. Kung gusto mo mag-soft background music ka, dalhin mo dun sa loob ng banyo, o kaya better yet, let them start the water. O sige nga, buksan mo nga. Pagbukasin mo. So they aren't startled when you click it in. Yung nga, o sige, maligo tayo. Diretso. Magugulat talaga yon. Ako nga, that time, napato ko ng towel ng tita ko. Sabi niya, hindi mo nararamdaman? Napagalitan ako ni tita natin. So, echoes, water rush, fan noise, yan, nakaka-startle sa kanila yan. Fix it, use soft music, and let her start the water to avoid the big surprise. At pa isa, she doesn't feel dirty. Feeling niya hindi siya marumi. So, they won't understand why bathing matters. If they don't feel dirty, why would they bathe, di ba? The concept is not just, the concept of bathing doesn't just land. That's dementia, Don't explain, don't argue. Just keep it simple. Oh, let's get freshened up. Yung keep the vibe light lang ba na make it a part of a routine or like walang logic. More of the rhythm. Parang, sige, ligo tayo. Ganyan. Hindi something like, nauobliga sila. Kunwari, ayaw ngayon. Di ba may ulitin mo? O ayaw ngayon, mamaya ulit. It just goes with the vibe. But why clean if she doesn't see dirt? So, gagawin mo lang dyan, let's freshen up, keep the mood calm. Ito yung isa pa. Number 5. Humiliating. Ang feeling ng matanda, exposed sila, being naked in front of someone, especially someone who's helping you, you become vulnerable. It's hard enough for most of us. Lalo na yung idagdag mo yung dementia, di ba? Hindi ba nakakahiya yun? Na may dementia na nakahubad ka sa harap ng apo mo, sa harap ng ibang tao kung ikaw ay caregiver. Nakakahiya para sa kanila. So, let them keep something on. Huwag mong hubaran ng lahat na, wag. Minsan gusto nila, nahihiya sila, di iwanan mo na lang yung panty minsan, o kaya yung boxers, o iba, o yung may towel pa rin silang takip. Let them, pa isa. Kunwari, ibigay mo yung towel, o sige, ikaw ang magkaskas, o sige, i-cue mo na lang. Tapos, kung hahawakan mo sila, gagawin mo, kunin mo yung kamay at dalhin mo doon sa mo sila itatouch. So don't feel na bigla nila muna silang dinadaklot. Don't grab them and you tell them, speak as you know what, I'm going to brush, I'm going to wash your behind. Can you, let me have your hand, let's do it together. Para hindi nila feeling na nababiolate sila. Naked in front of others, that's vulnerability, which they don't like.
keep the towel on or a panty on, and then eventually ayusin mo. Tapos always cover them. And then when you're touching them in places that they are not letting you in an abrupt way, they feel violate. So hawakan mo yung kamay, dalhin mo doon sa hahawakan niya. Or let them clean themselves. Okay? Number 4, kung nakakabingay ang water, nakakabigay ang water sa kanila, lalo na kung magiging strange yun, tsaka masakit. The other day, my cousin Albert, when we were talking about showers, and they bought a shower, and that shower is so powerful, the feeling niya, malalapnos ang kanyang katawan. So, kayo rin, tingnan nyo muna, baka yung shower masakit. Kasi nga, ang sarap kasi hinaan lang, kasi masakit sa balat. Remember, oversensitized ang skin nila. Okay? Titignan ko nga, baka daldal akong daldal. Aba, ang dami na. Ang dami na. O sige, bago ko lumipot mamaya, titingin ako. Yung masakit ang tubig, hinaan ng pressure. Okay? At minsan, siguraduhin mo muna na masyadong mainit. Kasi sa iyo, okay sa iyo. Sa kanila, hayaan mo pahawak mo yung kamay, okay ba to? Okay ba to? Ganon. Sila, patimpla mo. Mas maganda kung meron kang handheld shower or yung tabo. Sila na lang. Okay? Sila ang pagganuhin, pahawakin mo or patrain mo. Okay? Patignan mo. Joint pain, number 3. Joint pain or weakness. Meron silang rayume. Pagtapos kinakaladkad mo, arthritis, stiff joints, may nerve pain. That's a simple act of stepping into the shower. Aray ko. Torture yun. So, try bathing after yung kunwari iinom pagkatapos nilang uminom ng pain medication. Nag-take effect na yan, medyo okay na sila. But be cautious, no? Some medications might cause pagkahilo or drowsiness, which increases the risk of fall. So, medyo alalayan nyo rin yun. Coordinate with their doctors to find the best time also. And ikaw ang nakakaalam eh. Okay? Moving hurts, shower is a challenge to them. Fix bathe right now after pain meds, but not those that makes them drowsy, and watch for their balance. Okay? Number 2. Wala tayo sa number 1. Number 2, control. It's about control. Pag sinasabi mo sa kanila na maligo ka na o gawin mo na yung ganyan, ayoko nga. When the world feels so chaotic, refusing a shower can be a one way to take back power. The pushback isn't always about bathing kasi. It's all about autonomy. Kaya ko pa naman eh. Kaya ko pa naman eh. Well, ako, kontrolado ko to. Kasi parang nangyayari is, kinukuha mo yung control sa kanila. Video. Okay, so, yung refusal nila is a bit of power. To fix it, pwede mo now or later. Sila magdidesisyon. Lavender or mint soap. You always give them choices. Kasi if you give them choices, that would actually help them. So, parang alam nila na they're still in control. Okay? And last one, bakit ayaw nilang maligo? This is gonna be, the mirror. Yung mga salamin. Kasi ang alam nila, ang mukha nila bata pa sila. Pag tingin nila sa salamin, ang nakita nilang mukha iba. They don't recognize the person in the mirror. Yes, really, totoo yun. Imagine walking into a bathroom and seeing a stranger staring back at them and they're naked. Don't you think that's terrifying? Ang tingin nila, sino yun? May taong iba. Kasi iba, hindi na nila alam kung sino sila. So, seeing a stranger that is naked is terrifying, and cover the mirror kung pwede, or quietly, walang drama. Diba? Takpan mo na lang kung, hindi nila alam ang sarili nila, yun, quietly. So, eto pa, meron pang bonus na reason, dinagdag ko to. No? Bonus, pagod na eh. She's exhausted. They're just plain tired.
bathing takes energy. Undressing, washing, drying off, redressing, it's the whole production. So, when the energy is low, baka mababa ang B12 level niya or alam mo yun, yung kanyang vitamin D at talagang alam mo, sluggish, tsaka mo kakalad ka rin sa banyo. Pag medyo maganda ang mood niya. When the energy is low, everything feels like too much. So, bathing it can be strenuous. Figure out yung high energy time of the day. Then work with the bathroom, in the bathroom around that. Medyo morning, after morning coffee, pag okay sila, depende kung nasaan. Itimpla mo kung saan yung peak hour nila. Hindi yung sluggish na sila. Work with their rhythm, not against it. Okay? And also, figure out, survey the area also. Isa dyan pagdating mo, hindi mo pala inayos yung banyo. Pagdating mo, ikaw pala mag-aayos, ganyan. Katitingin niya sa'yo, actually, pagod na siya. So, ayusin niyo muna, nakaayos na, and it's going to be confusing if there's a lot of things going around. Okay? Kapag makaayos ka, pag naka-ready ka, they have no way or chance na malito or ma-confuse. And the chances of saying no to the shower is better. And pwede mo rin kasing lagyan ng ano. Okay, so none of these reasons na ayaw nilang maligo is acting out. These are hardwired survival instincts, you know. Again, it's about showing up again and again, and caregiving isn't just about doing everything right. It's about showing up again and again with love. Okay? Anong ibig sabihin ng I want to go home? Anong ibig sabihin nun? Not necessarily gusto niyong umuwi. It is not, home is not ano eh. Ito pala yung sulat ni May, hinahanap ko, hindi ko makita. Okay, May. Sabi ni May, "Hi Ellen, we sold our house for his medical care and now rent elsewhere. Every day he insists to go home, that his kids must be worried. I'm his daughter and main caregiver. It breaks my heart. I don't know what to say." If you heard yung sinabi niyang must be worried about him, you realize that this is really feeling too much heartbreak, guilt, and helplessness of all of it. So let's unpack ano yung why it happens, the brain science. Yung ano, hindi deliberate yung dementia talking. It's an echo of the emotion. Ito yung sa brain science niya, no? Yung hippocampus, nandyan ang hippocampus, yun yung short-term memory and spatial memory, diyan na nabubuhay. Sa dementia, yung part na yan, damage na eh. Wala na yon. Ito yung, alam mong, yung spatial memory is actually yung mga, kung nasaan ka, damage na yon. So your loved one may not know where they are now. The word home often connects to either a child or young adult home or a time where they felt they were in control. So they yearn for home not as a location, but as a feeling for safety, love, and comfort. Their brain can't process, this is home now. Pag sinabi mong dito na tayo nakatira, hindi. So what they do is they revert back to what makes sense to them. So what does home really means? Home means I want to go home. I miss feeling safe. Kasi nga naman, I think with May, baka hindi niya kilala lahat yung mga bagong pinaglagyan sa kanyang nursing home. Nagdala ba kayo ng mga dating gamit niya? Sa kanya, she is or he is in a strange place. And he doesn't feel safe. You know, parang ibig sabihin yan, I'm lost, I'm in an unfamiliar place. Or, I long for simpler and happier times. Mga panahon na yon. Yun ang lumalabas doon. So when they say, they're asking for comfort, not a map. So how do you respond? Okay? How do you respond? Validate mo yung feeling. Instead of reality checking, empathize. You miss home? Oh, I remember how cozy it felt when we lived there. Or tell me about home. Ipakwento mo so that maisip nila yung home. Ano yung home? Say it softly. It's not agreeing with the memory. It's actually acknowledging what they really feel.
Dahil sinasabi mo, oo, ganun yung bahay. Ano ba yung meron sa bahay? Ilang pa kwarto nun? Ipakwento mo so that they will remember, they would feel that comfort in them while they're remembering and they're telling you. And also, again, redirect with calmness. Maging kalmado lang. After validating, gently shift the connection. Oh, let's sit together. And let's have your favorite tea. Ano yon? Tell me how home looked like. Parang ganon. So, i-redirect mo sila. By inviting a conversation, you bring them into the moment with warmth and belonging. Number 3, sensory cues. Bringing home you have to always bring home, bigay mo yung mga photos ng dating home, music from the past, maybe the old favorite song, yung coffee niya dati, yung cologne o yung familiar towel. Bago nyo i-move sila sa isang bagong lugar, bit-bitin ninyo yung mga bagay na nagpapaalala sa home. Huwag yung tipong binura mo na lahat kasi hindi na kayang i-process ng memory nila. As I always say, the best place to retire is home. However, reality is that not everybody, particularly here abroad, can afford to just stay there in their home. Kasi nga naman, baka kapag stay ka sa home, sino magbabayad ng care mo? Di ba? Sometimes they use the home to pay for care na napakamahal dito. Kaya gusto sana namin mag-retire sa Pilipinas. Diyan maraming mababait na caregiver and we can eat all the Filipino food we want. But again, try to redirect and make sure lang na meron pa ring semblance ng home. Na lagi yung mga pictures, o kaya pwede ka namang mag-white lie, sabihin mo, pinapaayos ngayon, pinapapaint badaling ka namin ulit, something like that. So, and then magpakwento ka, redirect it. Okay, avoid dangerous responses like inside mo, we are home, this is home, dito ka nakatira. Okay, sabihin, stop being silly. Ano ba yan? Para ka naman sira. Don't do that. Lago mo. Okay, sabihin mo, confused ka naman. Ma-confused ka. Don't say that. Don't say that. The more you're going to agitate them. These things trigger distress, lalo. Anger, tears, anxiety, and may lead to agitation and baka mag-wonder yan. Baka mamaya biglang umalis, hanapin niya yung home. Kasi walang nakikinig sa kanya. So, when it hits a vein, it becomes of reassurance na repeatedly, it's safe here, andito ako, it's safe here, I'm here. Okay, meron siya, siya dito, ito, safe ka dito. You always have to say safe ka dito. And then ensure environment is secure. Lock the doors. Okay, yung mga tracking bracelet, if needed. And distract with something meaningful. Either, tara magluto tayo, o tara mag-garden tayo, o tara makinig tayo ng music. And then, pag-usapan yung mga memories na naaalala pa niya. Okay. So, ang key takeaways dito, home is emotional. It's not geographic. It's not map. It's not a place. Respond with validation, warmth, and sensory anchors. Ito yung feeling na gumanda pakiramdam nila. Yung tsaa, o kaya manood ng TV, or something that they love, o kaya masahihin mo, o kaya magkwentuhan kayo. Comfort. Comfort ang home. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat from me and my family and in honor of my departed Tita Nati Reyes, who inspired me to do this. Maraming salamat po. And on behalf of my very, very competent staff, thank you, Jane, Angelica, Daniela, and Maggie, and Jel. Lahat, hindi ko na kayo masabi lahat. And Caitlin, sa my own Eva staff, maraming salamat. Salamat po sa inyo. Sundan po natin at sasagutin ko po isa-isa yung mga nakalagay dito. Maraming salamat po. Ellen Samson po, your dementia speaker, signing out. Thank you po. Sa lahat po ng ating subscribers at followers, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking baby, hello? Say hello to everyone. This is Boba! Ang akin pong baby kasi wala po akong apo.
Hello, everybody na magpapadala ng likes at magpa-follow, ihahalik ko kayo kay Boba. Dear Ellen is being brought to us by Dementia Up Close and Personal, American Geriatric Care Management Incorporated, AG Global Senior Care Management, and also being brought to us by My Own Eva.